Iyan ba ang babaeng baog na pinagtiisan ng anak ko ng 5 taon? Mariler, mahiya ka naman sa mga santo sa altar. Kung hindi mo kayang bigyan ng tagapagmana ang pamilyang ito, huwag mo nang hintayin na kaladkarin kita palabas ng pamamahay na ito. Ang boses ni Donna Edith ay tila matalim na kumpas na pumunit sa marang, yang bulwagan ng restaurant sa Makati, kung saan idinaraos ang anibersaryo ng kanilang pamilya. Itinapon ng matandang matriarka ang isang makapal na piraso ng papel sa gitna ng mesa, diretso sa tapat ng plato ni Maribel. Ang tunog ng pagbagsak ng papel ay sinundan ng nakabibinging katahimikan sa loob ng silid. Ang mga mata ng mga kamag-anak, kasosyo sa negosyo at mga kilalang bisita ng pamilyang Santos ay nakatuon lahat kay Maribel. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang magbulungan sa likod ng kanilang mga mamahaling panito, habang ang iba naman ay umiwas ng tingin na tila ba ang presensya ng isang baog na asawa ay isang nakakahawang sakit na dapat iwasan. Ang kahihiyang ito, ang matinding pampublikong hiya na ipinararanas sa kanya sa harap ng maraming tao, ay sinadya ng kanyang biyenan upang tuluyang siyang duruin. Nanatiling nakayuko si Ramon sa tabi ni Maribel. Ang kanyang asawa sa loob ng 5 taon, ang lalaking nanghako sa harap ng altar ng simbahan na ipagtatanggol siya sa hirap at ginhawa, ay walang magawa kundi titigan ang kanyang sapatos. Walang kahit isang salita ng pagtutanggol ang lumabas sa kanyang bibig. Sa sandaling yon, mas masakit pa sa sampalang pananahimik ni Ramon. Naramdaman ni Maribel ang malamig na katotohanan na ang 5 taon ng kanyang buhay, ang mga sakripisyo, ang paggising ng alas 4 ng umaga upang ihanda ang lahat ng pangangailangan ng pamilyang ito, at ang paglunok sa mga mapapait na gamot para lamang magkaanak ay walang halaga. Tingnan mo si Clarissa, patuloy ni Doña Edith, habang marang hinahaplos ang balikat ng isang batang babae na kapapasok pa lamang sa bulwagan. Nakasuot si Clarissa ng isang maluwag na sutlang bestida. Ngunit malino na bakat ang umbok ng kanyang tiyan sa ilalim ng marangyang tila. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay at kayabangan habang nakatingin kay Maribel. Siya ang magdadala ng tunay na dugo at tagapagmana ng pamilyang Santos. Isang batang lalaki, Maribel. Isang bagay na kailanman ay hindi mo maibibigay dahil sa iyong tuyot at walang silbing sinapupunan. Sumakit ang dibdib ni Maribel sa matinding pang-aapi. Naalala niya kung paano siya nanalangin gabi-gabi, kung paano siya lumuhod sa altar ng simbahan sa Manila upang humingi ng anak, habang ang kanyang biyenan ay walang ibang ginawa, kundi ipamuka sa kanya na siya ay isang malaking kabiguan. Ngunit ang mas masakit ay ang makitang masa yung tinatanggap ng pamilya si Clarissa, ang babaeng pumasok sa kanilang buhay upang mang-agaw ng posisyon. Lumapit si Ramon kay Maribel, bumulong ng napakahina na tila natatakot na maggalit ang kanyang ina. Maribel, pakiusap! Pirmahan mo na lang ang papel ng diborsyo at kasunduan sa pag-alis. Para na rin sa ikabubuti nating dalawa. Huwag na nating pahabain pang eksenang ito. Mahiya naman tayo sa mga bisita. Ito ang pinakamarangal na paraan para matapos ang lahat. Marangal? Gustong tumawa ni Maribel, ngunit ang lumabas sa kanyang lalamunan ay isang tuyot na hikbi. Ang pagpilit sa kanya na pumirma sa harap ng lahat ng tao habang ipinapakita ang kabit ng kanyang asawa ay tinatawag ni Ramon na marangal. Tiningnan niya si Ramon ng diretso sa mga mata. Wala na siyang nakitang pagmamahal doon, kundi ang isang hihinahinang lalaki na sunod-sunuran sa kanyang makapangyarihang ina dahil sa takot na mawala ng mana. Isang mapait, ngunit matatag na ngiti ang sumilay sa mem-RNA nasal margin. Sa halip na umiyak o magmakaawa tulad ng inaasahan ni Doña Edith, huminga siya ng malalim at tumayo ng tuwid. Ang kanyang tindig ay puno ng dignidad na hindi kayang bilhin ng pera ng pamilyang Santos. Hindi ko kailangang pirmahan ang papel na ito para patunayan na wala akong halaga sa inyo. Malamig at malenaw na, sabi ni Maribel. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sapat na upang mapatahimik ang mga bulong-bulungan.
Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang kaliwang kamay. Ang singsing sa kasal na tila naging isang mabigat na kadena sa nakalipas na mga taon ay dahan-dahan niyang hinila mula sa kanyang daliri. May kasamang kaunting hapdi ang paghila rito. Ngunit tila ito ang unang hakbang ng kanyang kalayaan. Inilagay niya ang singsing sa ibabaw ng kasunduan sa diborsyo. Ibinabalik ko na sa inyo ang inyong pangalan, Doña Edith. At ibinabalik ko na rin sa iyo ang iyong singsing, Ramon. Hindi ko kailangan ng marangyang buhay na puno ng kasinungalingan. Ngunit tandaan ninyo ang araw na ito, dahil ang Diyos ay hindi natutulog. Nakikita niya ang lahat ng dumi sa likod ng inyong marangyang pangalan. Tinalikuran ni Maribel ang marangyang mesa. Ang kanyang biyenan na nanggagala, iti sa galit dahil sa kanyang pagsuway, ang mapagmalaking ngiti ni Clarissa at ang kanyang asawang nanatiling walang kibo. Hakbang-hakbang siyang lumakad palabas ng restauran nang hindi lumilingon sa likod. Ang bawat hakbang ay tila pagbawi sa kanyang sariling pagkatao na 5 taon niyang isinuko para sa pamilyang hindi naman siya itinuring na tao. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan ng Manila. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang nagdadalam hating puso. Ngunit tila hinuhugasan din ito ang lahat ng dumi at sakit na kanyang naranasan sa pamilyang iyon. Walang payong, walang sasakyan at walang matuluyan sa lungsod na ito. Ngunit alam ni Maribel kung saan siya dapat pumunta. Kailangan niyang umuwi sa Cebu sa kanyang ate Helen, ang tanging pamilya na natitira sa kanya. Habang naglalakad siya sa basang kalsad, patungo sa terminal ng bus, biglang huminto ang kanyang mga hakbang. Isang matinding kurot ng sakit ang gumuhit sa kanyang puson. Napahawak si Maribel sa isang poste ng kuryente habang dahan-dahang napaluhod sa basang simento. Ang sakit ay kakaiba. Isang matalim na pintig na nagmula sa kanyang puson patungo sa kanyang buong katawan. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Sa nakalipas na ilang linggo, lumipas ang kanyang buwanang dalaw, ngunit binaliwala niya ito dahil sa labis na stress sa pamilya Santos. Sa sandaling yon, sa ilalim ng malamig na ulan, naramdaman niya ang isang bana, yad na pintig sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang maliit na buhay na naghahanap ng proteksyon. Napasinghap si Maribel habang ang mga luha ng sakit at biglang pag-asa ay humalo sa patak ng ulan sa kanyang muka. Isang himala. Sa mismong araw na itinapon siya ng pamilyang Santos dahil sa pagiging baog, biniyayaan siya ng langit ng sarili niyang anak. Isang anak na kailanman ay hindi nila maaring angkinin. Yakap-yakap ang kanyang tiyan. Tumayo siya ng may bagong lakas. Ang laban para sa kanyang anak at sa kanyang sariling pamga ay nagsisimula pa lamang. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ng Cebu ay tila isang mahinahong awitin na unti-unting nagpapakalma sa nagngangalit na bagyo sa puso ni Maribel. Pagkababa niya mula sa lumang jeepney na sinakyan niya mula sa daungan, sinalubong siya ng amoy ng maalat na hangin at ang pamilyar na tanawin ng mga bangkang panginisda na nakahilera sa buhanginan. Ito ang San Sebastian, ang maliit na barangay na kanyang nilisan 5 taon na ang nakakaraan upang sundan si Ramon sa Manila. Bit-bit ang isang lumang maleta na may mga gasgas at kupas na kulay. Dahan-dahang naglakad si Maribel sa mabuhanging kalsada patungo sa bahay ng kanyang ate Helen. Masakit pa rin ang kanyang puson mula sa matinding kurot na naramdaman niya sa Manila. Ngunit ang bawat hakbang niya palapit sa kanyang pinagmulan ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang mga kapitbahay na nakakakita sa kanya ay nagsimulang mag-usisa. Ang iba ay bumabate. Ngunit may kasamang pagtataka sa kanilang mga mata kung bakit siya nag-iisang bumalik na walang kasamang marang, yang sasakyan o mayamang asawa. Iniwasan ni Maribel ang kanilang mga tingin. Ang takot sa pampublikong hiya ay nandoon pa rin. Ngunit mas matindi ang pagnanais niyang makahanap ng kanlungan. Pagdating niya sa harap ng maliit na bahay na gawa sa kahoy at kawayan,
nakita niya si Ate Helen na abalang nag-aayos ng mga dahon ng saging para sa paggawa ng bibingka. Nang marinig ang mga yabag ni Maribel, lumingon ang kanyang ate. Sadlit na natigilan si Helen, binitawan ang kanyang hawak at mabilis na lumapit sa kapatid. Sa isang tingin pa lamang sa namumugtong mga mata at tiyang hawak-hawak ni Maribel, naintindihan na ng kanyang nakatatandang kapatid ang lahat. Walang maraming tanong, walang panunumbat. Agad na niyakap ni Helen si Maribel nang napakahigpit. "Nandito ka na, Maribel. Nandito na si ate, ligtas ka na." Bulong ni Helen na tila isang pambalot sa sugatang puso ng kanyang kapatid. Sa bisig ng kanyang ate, doon lamang tuluyang pinakawala ni Maribel ang mga luhang matagal niyang pinipigilan. Ang pag-iyak niya ay hindi na dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa ginhawa na sa wakas ay may nakakaunawa sa kanyang sakit. Kinagabihan naghanda si Helen ng simpleng hapunan, inihaw na isda at mainit na sinigang na may sariwang gulay. Habang kumakain sila sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya, dahan-daging ikinuwento ni Maribel ang nangyari sa Manila. Ipinakita niya ang kanyang kamay na wala ng singsing at ang desisyon niyang iwanang si Ramon. "Tama lang ang ginawa mo, Maribel," galit na sabi ni Helen habang hinahawakan ng kutsara. "Walang karapatan ng pamilyang Santos na tratuhin ka na parang basahan dahil lang sa tingin nila ay hindi ka makakaanak. Hindi ka hayop na pwedeng palitan kapag hindi nakapagbigay ng gusto nila." Huminga ng malalim si Maribel at hinawakan ng kamay ng kanyang kapatid. "Ate, may isa pa akong dapat sabihin sa'yo. Bago ako sumakay ng bus, naramdaman ko ang sakit sa aking puson. At doon ko napatunayan, buntis ako." Natigilan si Helen. Tiningnan niya ang tiyan ni Maribel at pagkatapos ay ang mukha ng kanyang kapatid. Isang banayad ng iti ang sumilay sa mukha ng kanyang ate, bagaman may halong pag-aalala. "Isang biyaya, Maribel. Isang tunay na biyaya mula sa itaas. Huwag kang mag-alala sa sasabihin ng mga kapitbahay. Kakayanin natin ito. Magkasama nating palalaking mabuti ang batang yan." Matapos ang hapunan, naupo si Maribel sa may bintana habang pinagmamasta ng madilim na dagat. Lumapit si Helen bitbit ang isang lumang kahoy na suklay na pagmamay-ari pa ng kanilang yumaong ina. Dahan-dahang sinuklay ni Helen ang buhok ni Maribel, isang pamilyar na kilos na ginagawa ng kanilang ina noon tuwing sila ay may mabigat na pinagdaraanan. Ang banayad na haplos ng suklay ay naghatid ng kakaibang kapayapaan sa isip ni Maribel. Kinabukasan, habang tumutulong si Maribel sa kusina upang ihanda ang mga ibebentang kakanin sa palengke, bigla siyang nahilo at muntik ng mabitawan ng palayok. Mabilis siyang inalalayan ni Helen. Ang matinding pagduduwal ay nagsisimula ng magpakita ng senyales. Gayunpaman, pinatunayan ni Maribel na hindi siya mananatiling nakahiga lamang. "Gusto kong tumulong, ate. Kailangan nating kumita para sa pangangailangan ng aking sanggol. Hindi ako pwedeng maging pabigat sa'yo." Nagkasundo ang magkapatid na magsisimula si Maribel sa pagtulong sa pagbebenta sa palengke kung saan kilala siya sa kanyang kabaitan at pagiging matulungin sa mga kapuspalad noon pa man. Lumipas ang ilang araw na puno ng kapayapaan, malayo sa ingay at gulo ng Manila. Ngunit isang gabi habang bumubuhos ang mahinang ulan sa San Sebastian, narinig ng magkapatid muli ang marahas at nagmamadaling kumatok sa kanilang pintuan. Ang tunog ay tila nagpabilis muli sa tibok ng puso ni Maribel. Nang buksan ni Helen ang pinto, isang babaeng nakasuot ng maitim na kapote at may talukbong sa mukha ang mabilis na pumasok. Nang dahan-dahan itong ibaba ang talukbong, nanlaki ang mga mata ni Maribel sa gulat. Si Teresa, ang yuta ng pamilya Santos sa Manila, ay nakatayo sa kanyang harapan na nanginginig sa takot. Nanginginig sa basang lamig si Teresa habang inaabutan siya ni Ate Helen ng isang tuyong tuwalya at mainit na kape. Baka sa kanyang mga mata ang matinding takot. Tila ba may sumusunod sa kanya mula sa madilim na gabi ng Cebu? "Maribel,
Patawarin mo ako kung bigla akong sumulpot dito. Panimula ni Teresa habang nanginginig ang kanyang mga kamay na hawak ang baso. Wala na akong ibang matakbuhan. Pagkaalis mo sa Manila, nalaman ni Doña Edith na nakita ko ang ilang dokumento sa kanyang silid habang naglilinis ako. Sinisanti niya ako at pinagbanta ang ipakukulong kung magpapakita pa ako sa inyo. Napakunot no si Maribel. Lumapit siya at hinawakan ang malamig na kamay ng dating yata ng kanilang pamilya. Anong dokumento, Teresa? Ano ang ibig mo sabihin? Humigpit ang hawak ni Teresa sa kamay ni Maribel. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong na puno ng emosyon. Maribel, hindi ka baog. Walang mali sa iyong sinapupunan. Ang buong pamilya Santos ang nagsinungaling sa iyo sa loob ng 5 taon. May malaking sikretong itinago si Doña Edith sa isang berdeng folder sa loob ng kanyang catshot. Pagupaman makapagtanong pa si Maribel, biglang nanahimik si Teresa. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa labas ng bintana. Isang mabagal na sasakyan, isang itim na SUV na may madidilim na salamin, ang dahan-dahang dumaan sa harap ng bahay ni Helen. Sa isang maliit na barangay tulad ng San Sebastian, ang ganong uri ng sasakyan ay hindi karaniwan. Sinusundan nila ako, bulong ni Teresa na may halong takot. Hindi ako pwedeng manatili rito ngayon, Maribel. Baka mapahama kayo ni Helen. Magtatago muna ako sa bahay ng aking kamag-anak sa kabilang barangay. Babalik ako kapag ligtas na. Mabilis na isinuot muli ni Teresa ang kanyang kapot at lumabas sa likod bahay, iniwan si Maribel na may libo-libong tanong sa kanyang isipan. Anong nasa loob ng berdeng folder na yon? Bakit kailangan magsinungaling ng pamilya Santos? Kinabukasan, isinama ni Helen si Maribel sa lokal na health center ng barangay upang ipasuri ang kanyang lagay. Ang tramsa ay isang simpleng gusali na gawa sa semento, amoy gamot at puno ng mga buntis na naghihintay. Bagaman simple ang pasilidad, ang doktor doon ay napakabait. Habang nakahiga si Maribel para sa kanyang unang ultrasound, naramdaman niya ang malamig na gel sa kanyang tiyan. Nang iharap ng doktor ang maliit na screen, itinuro nito ang isang munting tuldok na tila kumikislap. Tingnan mo, Maribel. Iyan ang puso ng iyong sanggol. Malusog siya at nasa 8 linggo na ang iyong pagbubuntis. Nakangiting sabi ng doktor. Napatakip ng bibig si Maribel habang dahan-dahang umaagos ang kanyang mga luha. Sa kabila ng lahat ng sakit at pang-aapi na naranasan niya sa Manila, ang maliit na pintig na ito sa screen ang nagbigay sa kanya ng pinakamalaking kaligayahan. Siya ay magiging isang ina. Subalit, ang kaligayahang iyon ay mabilis na nabalot ng ulap nang lumabas sila ng health center upang mamili sa palengke. Habang naglalakad sila sa gitna ng mga tindahan ng isda, naramdaman ni Maribel ang mga mapanuring tingin ng mga kapitbahay. Ang mga bulong-bulungan ay mabilis na kumalat sa maliit na komunidad. Tingnan mo si Maribel, iniwan ng mayamang asawa sa Manila tapos umuwing buntis? Sino kaya ang totoong ama niyan? Bulong ni Aling Marta, isang kilalang tsismosa sa barangay sa kanyang kasamang nagtitinda ng gulay. Nanginig ang kamao ni Helen sa galit at akmang lalapitan ang mga ito. Ngunit hinawakan siya ni Maribel sa braso. Umiling si Maribel. Hayaan mo sila, ate. Hindi natin kailangang ipaliwanag ang ating buhay sa kanila. Ang mahalaga ay ang kalusugan ng aking anak. Sa sandaling yun, ang takot sa hiya ay napalitan ng isang matatag na pagnanais na protektahan ang kanyang sanggol. Alam niya ang katotohanan. Ang anak na ito ay bunga ng kanyang kasal at walang sinuman ang may karapatang tawagin itong isang kasalanan. Nang makauwi sila sa bahay, biglang tumunog ang lumang cellphone ni Maribel na matagal nang nakatago sa kanyang bag. Nang tignan niya ang screen, nakita niya ang pangalan ni Ramon. Rumehistro ang kaba sa kanyang dibdib. Matapos ang higit 1 buwang pananahimik, bakit ito? Tumatawag na yon. Inpindot ni Maribel ang sagot. Bago pa man siya makapagsalita, narinig niya ang nanginginig at gulong-gulong boses ni Ramon sa kabilang linya.
Maribel, pakiusap. Sabihin mo sa akin ang totoo. Buntis ka ba? Nalaman ko ang tungkol sa pagbisita mo sa health center mula sa mga tao ni Mama. Wala kang karapatang magtanong tungkol sa aking anak, Ramon. Ibinalik ko na ang iyong singsing, tapos na tayo. Malamig at walang emosyon ang boses ni Maribel bago niya tuluyang pinatulan ang tawag ni Ramon. Hindi niya hinintay ang sagot nito. Hindi niya binigyan ng pagkakataon ang lalaki na magpaliwanag o magmakaawa pa. Agad niyang binura ang numero nito at hinarangan sa kanyang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding put na nagsisimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Isang oras matapos ang tawag na iyon, nakatanggap si Maribel ng isang maikling mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Si Teresa ito. Humihingi ito ng pagkikita sa simbahan ng San Sebastian, isang lumang simbahan na gawa sa mga korales at bato na nakatayo sa tuktok ng burol malapit sa tabing dagat. Nang makarating si Maribel sa simbahan, sinalubong siya ng amoy ng nasusulog na kandila at insenso. Ang loob ng simbahan ay madilim at tahimik. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga makukulay na salamin sa bintana at sa mga nakasinding kandila sa gilid ng altar. Sa pinakahuling upuan, nakita niya si Teresa na nakasuot ng malaking bandana upang itago ang kanyang mukha. Naupo si Maribel sa tabi nito. Walang salita. Dahan-dahang inilabas ni Teresa ang isang malaking brown na sobre mula sa ilalim ng kanyang kapot at iniabot ito kay Maribel. Ito ang kopya ng mga dokumentong itinago ni Donna Edith sa loob ng 5 taon. Bulong ni Teresa habang ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan ng simbahan. Nakuha ko ito sa tulong ng isang kasamahan ko sa ospital sa Makati kung saan nagpatingin si Ramon bago kayo ikasal. Dahan-dahang binuksan ni Maribel ang sobre. Sa loob nito ay may ilang piraso ng papel na may opisyal na tatak ng isang sikat na ospital. Nang basahin niya ang unang pahina, tila huminto ang tibok ng kanyang puso. Ang pangalan sa dokumento ay Ramon Santos. Ang petsa ay 3 buwan bago ang kanilang kasal 5 taon na ang nakakaraan. Ang pagsusuri ay malinaw at walang kaduda-duda. Severe oligospermia due to childhood mumps complications, permanent damage. Fertility rate, less than 1%. Nanginginig ang mga daliri ni Maribel habang inililipat niya ang pahina. Doon ay nakita niya ang isa pang dokumento. Isa peking medical na ulat sa ilalim ng kanyang sariling pangalan. Maribel de Guzman Santos. Congenital ovarian insufficiency causing permanent infertility. At sa tabi nito, may nakalakip na kopya ng isang bank transfer slip. Isang bayad na nagkakahalaga ng 500,000 piso mula sa personal na account ni Doña Edith patungo sa doktor na pumirma sa peking ulat na yon. Nabitawan ni Maribel ang mga papel. Dahan-dahan siyang napaluhod sa malamig na sahig na bato ng simbahan habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding ulat na ito. Ang 5 taon ng panunumbat. Ang 5 taon ng pag-iyak sa gabi habang iniisip na siya ang may kasalanan kung bakit walang anak ang pamilyang Santos. Ang 5 taon ng paglunok ng mga mapapait na halaman at pagtitiis sa mga mapang-aper tingin ni Doña Edith sa bawat pagtitipon ng pamilya. Lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Hindi siya baog. Si Ramon ang may problema. At alam yon ni Doña Edith mula pa noong una. Isinakripisyo ng matandang babae ang kanyang dignidad, ang kanyang reputasyon at ang kanyang kaligayahan para lamang protektahan ang hiya ng kanyang nag-iisang anak na lalaki at ng kanilang marangyang pamilya. Ginawa siyang panakibutas sa kasalan ng hindi naman kanya. Bakit? Bulong ni Maribel habang ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. Bakit kailangang ako ang magdusa? Lumuhod si Teresa sa tabi niya at hinawakan ang kanyang balikat.
Dahil alam ni Donna Edith na galing ka sa mahirap na pamilya sa Cebu, Maribel, alam niyang wala kang kapangyarihan na lumaban. Plano niya na kapag lumipas ang ilang taon, gagamitin niya ang pagiging baog mo bilang dahilan upang madali kang palayasin at palitan ng isang babaeng mula sa mayamang pamilya na papayag sa isang lihim na kasunduan upang magkaanak sa pamamagitan ng ibang paraan, tulad ng ginagawa nila ngayon kay Clarissa. Huminga ng malalim si Teresa bago nagpatuloy. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Doña Edith. Lihim na nagpatingin si Ramon sa isang espesyalista sa ibang bansa nung nakaraang taon nang walang kaalaman ng kanyang ina. Sumailalim siya sa isang bagong uri ng hormonal therapy. Marahil ay nagsisimula ng gumana ang kanyang gamot bago kayo naghiwalay. At ang iyong pagbubuntis ay isang tunay na himala ng medisina. Unti-unting nawala ang mga luha sa mga mata ni Maribel. Ang sakit sa kanyang puso ay napalitan ng isang matigas at malamig na galit. Tumingala siya sa krus sa altar ng simbahan. Ang kanyang pagkatao ay hindi na muling mayuyurakan ng pamilyang Santos. Hawak niya ngayon ang katotohanan, at ang katotohanan ito ang dudurog sa kaharian ng kasinungalingan na itinayo ni Doña Edith. Napatayo si Maribel at hinawakan ng mahigpit ang mga kamay ni Teresa. Salamat, Teresa. Iniligtas mo ang aking buhay at ang aking anak. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayong saktan kanila muli. Itabi mo ang orihinal na kopya ng mga dokumentong ito. Gagamitin natin ito sa tamang panahon. Lumabas si Maribel ng simbahan habang ang huling sikat ng araw ay nagbibigay ng pulang kulay sa mga pader na bato nito. Ang hangin ng Cebu ay naging mas malakas, nagbabadya ng paparating na gabi. Naglakad siya pabalik sa kanilang barangay na may bagong layunin sa kanyang puso. Muit nang makarating siya sa pasukan ng San Sebastian, malapit sa arko na gawa sa kawayan, napatigil siya sa paglalakad. Isang lalaki ang nakatayo sa tabi ng isang lumang sasakyan. Ito si Ramon. Nakasuot ito ng gusot na polo, mukhang hapo, payat at may mga matang puno ng dusa at pagsisisi. Nang makita niya si Maribel, mabilis na umakbang si Ramon palapit habang ang kanyang mga labi ay nanginginig. Maribel, kausapin mo ako. Basag ang boses ni Ramon habang nakatingin sa kanya. Hindi nakasagot si Maribel sa unang ilang segundo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig habang pinagmamasdan ang lalaking dating naging buong mundo niya. Ang hitsura ni Ramon ngayon ay napakalayo sa matikas at mayaman na lalaking kilala niya sa Manila. Anong ginagawa mo rito, Ramon? Isang matalim na boses ang bumasag sa katahimikan ng paligid. Si Ate Helen, hawak ang isang walis tingting, ay mabilis na lumapit mula sa kanilang bakuran. Baka sa mukha ng kanyang ate ang matinding galit. Wala ka ng mukhang maihaharap sa kapatid ko matapos ninyo siyang bastusin sa Manila? Umalis ka rito bago ko patawagin ang mga barangay tanod upang kaladkarin ka palabas ng San Sebastian. Nagsimulang magsilip ang mga kapitbahay mula sa kanilang mga bintana, tinitingnan ang marangyang sasakyan na nakaparada at ang lalaking taga Manila na nakatayo sa harap ng bahay ni Helen. Ang mga bulong-bulungan ay muling nabuhay. Hinawakan ni Maribel ang balikat ng kanyang ate. Ate, pakiusap, hayaan mo muna kami. Ako na ang kakausap sa kanya ng sandali. Ayaw ni Maribel ng gulo sa harap ng kanilang tahanan, at mas lalong ayaw niyang maging laman muli ng tismis ng barangay. Tumango si Helen, ngunit bago pumasok sa loob ng bahay ay binigyan muna niya si Ramon ng isang matalim na tingin ng babala. Inakay ni Maribel si Ramon patungo sa dalampasigan kung saan ang malakas na tunog ng mga alon ay sapat na upang itago ang kanilang usapan mula sa mga mapang-usisang tenga ng mga kapitbahay. Naglakad sila sa buhang-inan habang ang hangin ng hapon ay humahampas sa kanilang mga mukha.
Napatingin si Ramon sa tiyan ni Maribel na ngayon ay bahagyang halata na sa ilalim ng kanyang maluwag na blusa. Baka sa mukha nito ang matinding gulat, sakit at matinding kalituhan. Maribel, buntis ka nga. Totoo pala ang narinig ni Mama mula sa mga tauhan niya rito sa Cebu. Nanginginig na sabi ni Ramon. Bakit hindi mo sinabi sa akin bago ka umalis ng Manila? Para saan, Ramon? Para pilitin mo akong sumunod muli sa gusto ng iyong ina? O para tawagin muli ng iyong pamilya na isang kasinungalingan ng aking pagbubuntis? Tugon ni Maribel habang ang kanyang mga mata ay nakatutok sa malawak at madilim na dagat. Wala ka ng kinalaman sa batang ito. Pinirmahan ko na ang kasunduan. Tapos na tayo. Nagsimulang umagos ang mga luha sa mga mata ni Ramon. Nagsisisi ako, Maribel. Ang gulo ng buhay ko sa Manila mula nang umalis ka. Si Clarissa, hindi siya katulad mo. Palagi niyang hinihingi ang aking pera at si Mama naman ay palaging nagdidikta sa bawat galaw ko. Pakiramdam ko ay isa akong preso sa sarili kong bahay. Naalala ko ang kapayapaan nung kasama kita. Inabot ni Ramon ang kamay ni Maribel upang hawakan ito. Ngunit mabilis na humakbang paatras si Maribel. Ang kanyang tingin ay bumaba sa daliri ni Ramon. Wala na dun ang singsing sa kasal. Ngunit may hinalang puting marka pa rin ang naiwan sa kanyang balat. Isa't patunay ng 5 taon ng kasal na madaling itinapon. Preso? Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Maribel. Pinuksan niya ang kanyang bag at inilabas ang isang piraso ng papel, ang kopya ng medical na ulat na ibinigay sa kanya ni Teresa sa simbahan. Ramon, bago mo sabihin na ikaw ang biktima rito, basahin mo ito. Kinuha ni Ramon ang papel na may pagtataka habang binabasa ang mga nakasulat tungkol sa kanyang sariling pagkabaog mula sa komplikasyon ng Quebi noong bata pa siya at ang peking ulat na ginawa para kay Maribel. Unting nawala ng kulay ang kanyang muka. Nanginig ang kanyang buong katawan at ang papel ay halos malaglag mula sa kanyang mga kamay. Hindi ito totoo. Walang sinabi si Mama sa akin tungkol dito. Sabi niya, ikaw... Oh, dahil mas madaling isakripisyo ang aking buhay at dignidad kaysa aminin na ang kanya nag-iisang anak na lalaki ay may problema. Malamig na sabi ni Maribel. 5 taon mo akong hinayaang magdusa, Ramon. Hinayaan mo ang iyong ina na tapakan ng aking pagkatao sa harap ng inyong buong angkan para lamang sa inyong hiya. At ikaw, dahil sa iyong kahinaan, ay naniwala sa kanya ng walang tanong. Hindi ko alam, Maribel. Sumpain man ako ng langit, wala akong alam tungkol sa peking ulat na ito. Sigaw ni Ramon habang lumuluhod sa basang buhangin. Kung gayon, kanino ang batang yan? Kung ako ay... Iyan ang patunay na hindi ka baob ng tuluyan, Ramon. Nung 1 taon, hindi ba't kang nagpagamot sa ibang bansa dahil sa takot na ako nga ang may problema? Ang therapy na yon ay gumana. Ang batang ito ay sayo. Ngunit, hindi mo siya karapat-dapat na maging anak dahil sa iyong kahinaan. Sa gitna ng pagluhod at pag-iyak ni Ramon sa basang buhangin, biglang tumunog ang kanyang telpon o mula sa kanyang bulsa. Sa screen, ang pangalang Mama ay kumikislap. Tumingin si Ramon sa telpon ng may takot. Tila ba ang boses ng kanyang ina ay isang utos na hindi niya kayang suwayin? Tumingin si Maribel sa kanya ng may matinding hinbi. Sagutin mo, Ramon. Sagutin mo ang iyong ina at pakinggan natin kung anong kasinungalingan muli ang sasabihin niya upang kontrolin ang iyong buhay. Everything. Isang marahas at matining na tunog ng panse ang bumasag sa tahimik na hapon ng San Sebastian. Isang bagong itim na luxury SUV ang huminto ng mabilis sa tapat ng bahay ni na Ate Helen na nagpadpad ng mabangong alikabok sa hangin. Bumaba mula sa sasakyan si Doña Edith, nakasuot ng mamahaling damat at kumikislap na alahas, kasama si Clarissa na nakasuot ng maluwag na damit buntis. Ang kanilang pagdating ay agad na nag-akit sa mga kapitbahay na maglapitan at manood mula sa mga bakod. Nandito ka lang pala, Ramon? At kasama mo pa ang babaeng ito?
Galit na sigaw ni Doña Edith habang mabilis na pumapasok sa bakuran. Lumapit ang matandang babae kay Maribel na nakatayo sa hiwas ng pintuan. Sa harap ng 10-10 kapitbahay na nakatitig, pinalabas ni Doña Edith ang kanyang matalim na dila upang sirain ang danggal ng kanyang dating dautang konda. Umuwi ka na sa Manila, Ramon. Huwag kang magpaloko sa babaeng yan, sigaw ni Doña Edith habang itinuturo si Maribel. Ang batang nasa sinapupunan niya ay hindi sayo. Sino ang nakakaalam kung kanino mang inyisda rito sa probinsya niya nakuha ang batang yan matapos kanyang iwan sa Manila? Pinaulanan ni Donna Edith ng paninirang puri si Maribel sa harap ng buong barangay. Inilabas ng kanyang tauhan ang isang itim na bag na naglalaman ng 1,000,000 piso at itinapon ito sa ibabaw ng lumang mesang kahoy sa patio. "Iyan ang pera! Kunin mo yan, Maribel, at umalis ka rito," sigaw ng matandang babae. "Huwag mo nang gagamitin ang pangalan ng Pamilya Santos upang manghingi ng suporta para sa iyong anak na hindi naman amin." Mabilis na lumapit si Ate Helen, hawak ang isang tabo ng tubig na may halong dumi mula sa kanal at akmang ibubuhos ito sa mamahaling sapatos ni Donna Edith. Ngunit bago pa man niya magawa yon, sumigaw si Ramon. "Mama, tumigil ka na!" sigaw ni Ramon habang humaharang sa gitna. "Maling-mali ang ginagawa mo. Hindi ganyan si Maribel." Isang malakas na sampal ang sumalubong sa mukha ni Ramon mula kay Donna Edith. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran. "Manahimik ka, Ramon!" sigaw ni Donna Edith. "Wala kang alam. Ako ang nagtatanggol sa pamilyang ito mula sa mga taong gustong magsamantala sa ating yaman." Huminga ng malalim si Maribel at dahan-dahang bumaba mula sa hagdanan. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng takot o pag-aalinlangan. Hinarap niya si Donna Edith ng may buong katatagan ng isang ibu na handang ipaglaban ang kanyang anak. "Hindi ko kailangan ng duming pera mo, Doña Edith," malamig na sabi ni Maribel habang itinuturo ang bag sa mesa. "Kung natatakot kang madungisan ng iyong dakilang pangalan, bakit hindi natin subukan sa harap ng batas at medisina?" Natigilang si Doña Edith sa malamig na katatagan ng boses ni Maribel. "Gusto kong magkaroon tayo ng pampublikong DNA test sa Cebu Medical Center," patuloy ni Maribel habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ng matandang babae. "Doon natin patutunayan sa harap ng mga abogado at doktor kung kaninong dugo ang nasa aking sinapupunan. At habang ginagawa yon, isabay na rin natin ang DNA test para sa sanggol sa tiyan ni Clarissa." Nang banggitin ni Maribel ang DNA test para kay Clarissa, mabilis na nagbago ang ekspresyon ng mukha ng huli. Namutla si Clarissa at nanginginig na humawak sa braso ni Doña Edith. Subalit, dahil sa matinding pride at tiwala sa sarili, pumayag si Doña Edith. "Pumapayag ako! Bukas na bukas din sa Cebu Medical Center. At kapag napatunay ang hindi kay Ramon ang batang yan, ikukulong kita sa panilinlang." Pumirma ang magkabilang panig sa isang kasunduan na inihanda ng abogado ng barangay na saksi sa pangyayari. Habang naglalakad pabalik sa sasakyan ang matandang babae, lihim na hinila ni Clarissa ang laylayan ng damit ni Doña Edith at ibinulong nang nanginginig ang boses. "Tita Edith, kailangan natin mag-usap sa hotel ngayon din. May malaki tayong problema." Nakita ni Maribel ang takot sa mga mata ni Clarissa nang sumakay ito sa sasakyan. Ang bagyo ng paninirang puri na dinala ni Doña Edith sa Cebu ay malapit nang maging bagyo ng katotohanan na wawasak sa kanilang lahat. Ang amoy ng gamot at ang malamig na hangin mula sa aircon ng conference room sa Cebu Medical Center ay tila lalong nagpalamig sa bow, hindi kapani-paniwalang tensyon sa loob ng silid. Sa isang dulo ng mahabang mesang kahoy, nakaupo si Doña Edith, nakataas ang baba at nakasuot ng kanyang kumikislap na kulay gintong alahas. Sa tabi niya ay si Clarissa, na walang tigil ang pagpunas ng pawis sa kanyang no kahit malamig sa silid. Sa kabilang dako ng mesa, nakaupo si Maribel kasama si Ate Helen
at ang kanilang abogado mula sa Public Attorney's Office. Si Ramon ay nakatayo sa may pintuan, hindi mapakali at pabalik-balik ang tingin sa dalawang babae. Ang kaluskos ng pagpunit ng dalawang brown na sobre ay umalingaw-ngaw sa buong silid na takbo katahimikan na nagahari. Pumasok ang head geneticist ng ospital, si Dr. Arnaldo, hawak ang dalawang dokumentong may opisyal na tatak at selyo ng ospital. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula ng doktor habang inaayos ang kanyang salamin. Hawak ko na ang opisyal na resulta ng DNA test na isinagawa sa tulong ng prenatal blood sampling mula sa dalawang nagdadalang tao at sa DNA sample ni Ginong Ramon Santos. Tumingin si Doña Edith na may matinding pagmamayabang sa direksyon ni Maribel. Paitin mo na, Dok. Ipaalam mo na sa lahat na ang babaeng yan mula sa Cebu ay isang impostor na gusto makihati sa aming yaman. Subalit hindi pinansin ng doktor ang sinabi ng matandang babae. Binuksan niya ang unang pahina ng dokumento at binasa ang opisyal na konklusyon. Batay sa pagsusuri sa 24 na genetic markers, ang posibilidad na si Ginoong Ramon Santos ang biological father ng sanggol sa sinapupunan ni Maribel de Guzman Santos ay siyam, naput siyam, punto siyam, naput siyam na porsyento, 99.99%. Isang malakas na singhap ang narinig mula kay Ramon. Napahawak siya sa kanyang dibdib habang ang mga luha ay mabilis na umagos sa kanyang mga pisingi. Ang anak ko! Buhay at akin ang anak ko! Bulong niya habang napaluhod sa sahig dahil sa matinding emosyon. Si Maribel ay hindi umiyak sa galit o takot. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa kanyang tiyan, napangiti siya ng may malalim na kapayapaan at ibinulong sa kanyang sarili. Con-Yu, hindi ka na isang kasalanan sa mata ng mundo. Malinis na ang iyong pangalan. Namutla ng husto si Doña Edith. Hindi! Imposible yan! Baka nagkamali kayo ng sample o binayaran kayo ng babaeng yan. Sigaw ng matandang babae. May isa pa tayong resulta, Ginang Santos. Patuloy ni Dr. Arnaldo habang ang kanyang boses ay naging mas seryoso at malamig. Ang resulta para kay binibining Clarissa Valmonte. Binuksan ng doktor ang ikalawang pahina. Batay sa pagsusuri, ang posibilidad na si Ginong Ramon Santos ang biological father ng sanggol sa sinapupunan ni Clarissa Valmonte ay 0%. 0%. Walang anumang genetic match ang dalawa. Isang nakakabinging katahimikan ng sumunod bago ito pinalitan ng tunog ng pagkahulog ng gintong salamin ni Doña Edith sa semento. Napanganga ang matandang babae habang ang kanyang mukha ay nawala ng lahat ng kulay at dugo. Ano? Sigaw ni Doña Edith habang nakaturo ang kanyang nanginginig na daliri kay Clarissa. Anong ibig sabihin nito, Clarissa? Biglang lumuhod si Clarissa sa sahig, umiiyak ng malakas habang hinahawakan ng laylayan ng salana ni Ramon. Ramon, patawarin mo ako. Natakot lang ako. Naging kasintahan ko ang dati kong kasama sa trabaho bago ako pumasok sa kasunduan ninyo. Nang makitang lalapitan siya ni Donna Edith ng may galit upang saktan, tumayo si Clarissa at sumigaw sa harap ng lahat ng abogado at doktor. Huwag mo akong iduduro, Donna Edith. Ikaw ang nagbayad sa akin. Ikaw ang nag-alok sa akin ng 1,000,000 piso para magpanggap na buntis sa anak ni Ramon para lang mapalayas mo si Maribel. Hindi ko kasalanan kung naging totoo ang pagbubuntis ko sa ibang lalaki dahil sa katakawan mo sa pangalan Atiya. Napatingin ang abogado ng pampublikong tanggapan kay Doña Edith. Ginang Santos, ang inyong ginawa ay hindi lamang usapin ng pamilya. Ito ay malinaw na panlilinlang, forgery ng medical na dokumento at paninirang puri sa karapatan ni Maribel. Maaari kayong makulong dahil dito. Tumingin si Maribel kay Doña Edith. Ang matandang babae na dating napakataas at napakamapang-api ay nakatayo ngayon sa gitna ng silid, pinaliligiran ng sarili niyang mga kasinungalingan at kahihiyan. Ang hiya na kinatatakutan niyang mangyari sa buong buhay niya ay nangyari na sa pinakamalalang paraan.
Sa gitna ng matinding kahihiyan at paninisi ng mga tao sa paligid, biglang nagwala si Doña Edith. Inagaw niya ang 2 piraso ng opisyal na resulta ng DNA mula sa mesa at marahas itong pinunit-punit sa maliliit na piraso. "Mawalang kwenta! Walang halaga ang mga papel na ito!" Sigaw ni Doña Edith habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. "Ako ang Pamilya Santos! Walang makasisira sa aking pangalan sa Manila!" Matapos ang kaguluhan sa Cebu Medical Center, mabilis na pumatak ang gabi sa lungsod. Sa loob ng isang silid sa hotel kung saan nananatili si Ramon, pumasok si Clarissa na umiiyak at galit na galit bit-bit ang kanyang mga gamit matapos siyang palayasin ni Doña Edith nang walang kahit 1 piso bilang bayad. "Ramon, huwag mong isipin na ako lang ang masama sa kwentong ito," sigaw ni Clarissa habang marahas na itinatapon ang kanyang telpon no sa ibabaw ng kama. "Maling-mali ka kung iniisip mo na ako ang nagplano ng lahat ng katarantaduang ito." Tumingin si Ramon sa kanya nang may matinding pagkamuhi. "Umalis ka na rito, Clarissa. Wala na akong gustong marinig mula sa'yo." "Hindi! Pakinggan mo muna ito bago mo ako husgahan," sigaw ni Clarissa habang ipinupuntos ang kanyang telpono. "Pinduting mo ang play button. Pakinggan mo ang boses ng dakila at analinis mong ina." Nanginginig ang mga daliri ni Ramon habang pinipindot ang recording sa screen. Ang boses ni Doña Edith ay malinaw na umalingaw-ngaw sa malamig na silid. Isang usapan mula sa isang mamahaling restaurant sa Manila noong nakaraang taon. "1,000,000 piso, Clarissa. Iyan ang ibabayad ko sa iyo." Ang malamig at walang emosyong boses ni Doña Edith sa recording. "Ang kailangan mo lang gawin ay magpanggap na buntis at sabihin na si Ramon ang ama. Kailangan kong matanggal ang babaeng Cebu na yon sa buhay ng anak ko. Hindi siya nararapat sa Pamilya Santos. Kapag umalis na siya, gagamit tayo ng ibang paraan para magkaroon ng tunay na tagapagmana. Ang mahalaga, huwag malalaman ng sinuman na may problema ang aking anak sa pag-aanak." Pinatay ni Ramon ang recording. Ang kanyang buong mundo ay tila gumuno sa kanyang paanan sa sandaling yon. Ang kanyang ina, ang taong itinuring niyang gabay, tagapagtanggol at simbolo ng kabanalan sa buong buhay niya, ay ang mismong tao na nagwasak sa kanyang kasal, nagwasak sa kanyang dignidad, at gumawa ng baha-bahalang kasinungalingan laban sa babaeng mahal niya. Pumasok si Donna Edith sa silid mula sa kabilang kwarto, nakabihis na para sa pag-alis. "Ramon, ihanda mo na ang iyong mga gamit. Aalis na tayo pabalik ng Manila ngayong gabi. Magbabayad ako ng pribadong bangka para makaewas sa mga mamamahayag at sa mga tao rito sa Cebu." Tumingin si Ramon sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata na dating puno ng paggalang ay napalitan ng matinding galit, sakit at pagkamuhi. "Bakit, Mama? Bakit mo ginawa yon kay Maribel? Bakit mo ginawa yon sa akin?" Tanong ni Ramon habang ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Ginawa ko yon para sa'yo, para sa pamilya natin," sigaw ni Doña Edith nang walang bakas ng pagsisisi. "Hindi ko hahayang tawaging baog ang aking anak. Hindi ko hahayang pagtawanan tayo ng ating mga kaibigan sa Manila. Hindi! Ginawa mo yon para sa iyong sariling pride, para sa iyong sariling hiya," sigaw ni Ramon sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buong buhay. "Pinatay mo ang aking pagkatao, Mama. Ginawa mo akong isang Conroy na walang sariling pag-iisip." Umalis si Ramon sa hotel. Iniwan ang kanyang ina na nanggagala, isagalit, at si Clarissa na umiiyak sa gilid. Tumakbo siya sa gitna ng kadiliman patungo sa San Sebastian. Hindi pinalampas ang ulan na nagsisimula ng bumuhos. Sa kabilang banda, ang radyo sa bahay ni na Ate Helen ay tuloy-tuloy na nagpapatrol ng balita. Isang malakas na super typhoon ang mabilis na lumalapit sa baybayin ng Cebu. Ang hangin ay nagsisimula ng lumakas at ang mga alang sa dagat ay nagiging mas malaki at nagangalit. Mula sa bintana ng bahay, nakita ni Maribel si Ramon na nakatayo sa ilalim ng buhos ng ulan sa labas ng kanilang bakuran.
Basang-basa ito, nakayuko at hindi nagtatangkang pumasok sa loob. Alam ni Ramon na wala na siyang karapatan na humakbang sa tahanan ng babaeng kanyang pinabayaan at sinaktan. Tinitigan siya ni Maribel mula sa bintana. Ang ilaw ng lampara sa loob ng bahay ay nagbibigay ng init sa kanyang mukha, habang si Ramon ay nananatili sa lamig ng kadiliman at ulan. Walang awa o panghihinayang sa mga mata ni Maribel. Ang bawat tao ay kailangang magbayad sa sarili nilang mga desisyon sa buhay. Biglang umalingnaw-naw ang malakas at paulit-ulit na koy-bawdong ng barangay sa buong pamayanan. Ang boses ng kapitan ng barangay ay sumigaw sa pamayanan sa pamamagitan ng megaphone sa gitna ng hagupit ng hangin. Lahat ng residente sa tabing dagat magdiditala na ngayon din. Ang tubig dagat ay nagsisimula ng umapaw. Pumunta sa pampublikong paaralan sa Burol. Ang hagupit ng super typhoon ay pumatak ng may matinding panggugulo sa buong pamayanan ng San Sebastian. Ang hangin ay umuungol na tila isang nagagalit na higante, habang ang malalaking alon mula sa dagat ay tuluyan ng pumasok sa mga kalsada at bahay kubo ng barangay. Sa loob ng pampublikong paaralan sa Burol, ang itinatalagang evacuation center ng lugar, ang kapaligiran ay puno ng ingay ng mga batang umiiyak, mga matatandang nanginginig sa lamig, at mga pamilyang nag-aalala sa kanilang mga ari-arian. Sa gitna ng kaguluhang ito, ipinakita ng mga mamamayan ang tunay na diwa ng bayanihan. Si Maribel, pagaman may katamtamang umbok na ang tiyan, ay hindi na natiling nakaupo lamang sa isang tabi. Kasama si Ate Helen at iba pang kababaihan sa barangay, tumulong siya sa pagpapakain ng mainit na lugaw at pagbibigay ng tuyong kumot sa mga pamilyang nawala ng tirahan. Maribel, magpahinga ka muna rito sa gilid. Baka makasama sa baby mo ang labis na pagod. Pag-aalala ni Ate Helen habang inaabot ang isang mangkok ng lugaw sa isang matanda. Ligtas kami ng anak ko, ate. Nakaniting tugon ni Maribel habang pinupunasan ng pawis sa kanyang Kailangan tayo ng mga kapitbahay nating ngayon. Biglang bumukas ang malaking pintuan ng evacuation center. Pumasok ang mga rescue volunteers ng barangay bitbit ang dalawang babaeng basang-basa, nanginginig sa lamig at puno ng putik ang mga damit. Si Donna Edith at si Clarissa ito. Ang kanilang marangyang SUV ay natrap sa mabilis na pagtaas ng tubig baha sa ibabang bahagi ng kalsada at nabagsakan ng naputo na puno ng kawayan. Ang matandang babae na dating napakadonya sa Manila ay nakatayo ngayon sa gitna ng mga mangingisda at mahihirap na pamilya, nawalan ng lahat ng kanyang kapangyarihan at mga alahas na nahulog sa baha. Nakita ni Donna Edith si Maribel na pinapalibutan ng pagmamahal at respeto ng mga tao doon. Sa kabila ng kanyang tamhay na kalagayan, ang pride at hiya ng matandang babae ay hindi pa rin nawawala. Iniwas niya ang kanyang tingin ng may galit nang makitang tinitingnan siya ng mga tao ng may awa. Biglang napasigaw si Clarissa sa matinding sakit. Napahawak siya sa kanyang tiyan habang ang tubig mula sa kanyang sinapupunan ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga binti. Ang aksidente sa sasakyan at ang matinding takot sa baaw ay nagdulot ng maagang paglilabor sa kanya. "Tulong! Manganganak na siya!" Sigaw ng isang rescue volunteer. Mabilis nilang inilipat si Clarissa sa isang bakanting silid-aralan sa dulo ng pasilyo na ginawang pansamantalang klinik. Habang ang lahat ng tao ay abala sa pagtulong kay Clarissa at sa pag-aayos ng mga relief goods sa gitna ng gusali, pumasok si Doña Edith sa katabing silid-aralan, ang lumang science laboratory ng paaralan na puno ng mga lumang mesang kahoy at mga natatagong chemical. Sa kanyang basang bag, hawak pa rin niya ang ilang natitirang peking medikal na ulat at kasunduan na hindi pa lubusang nasisira ng tubig. Dahil sa matinding takot na magamit ang mga dokumentong ito laban sa kanya kapag nakarating ang pulisya. Pagkatapos ng bao, kinuha ni Doña Edith ang isang bote ng alcohol na nahanap niya sa lumang cabinet at ibinuhos ito sa mga papel sa ibabaw ng wooden desk. Kumuha siya ng lighter mula sa kanyang bag
at sinindihan ito. Ngunit dahil sa malakas na hangin ng baw na pumapasok mula sa basag na bintana ng laboratorio, ang apoy ay mabilis na kumalat at kumapit sa lumang kurtina at sa mga natatagong bote ng chemical sa paligid. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang apoy ay mabilis na sumabog. Isang matinding usok at apoy ang pumuno sa silid-aralan at mabilis na kumalat patungo sa katabing silid kung saan nakahiga si Clarissa na manggananak na. Apoy! May sunog sa likod ng gusali! Pabilis! Lumabas kayo! Sigaw ng isang lalaki mula sa pasilyo habang ang maitim na usok ay nagsisimulang sumakop sa buong evacuation center sa gitna ng hagupit ng ulan at hangin sa labas. Ang maitim at mabilis na usok ay mabilis na bumalot sa dulo ng pasilyo ng pampublikong paaralan. Ang ingay ng baw sa labas, ang hagupit ng ulan at ang dagundong ng hangin ay nakikisabay sa sigawan ng daan-daang residenteng nag-aagawang makalabas sa pangunahing pintuan ng evacuation center. Sunog! Lumabas kayo! Sa kabilang wingang sulong! Sigaw ng mga barangay tanod habang inaakay ang mga bata at matatanda patungo sa ligtas na bahagi ng burol. Sa gitna ng kaguluhan at pagtatakbo ng mga tao, nakatayo si Ramon sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang mukha ay namumutla sa matinding takot. Sa isang dako, nakikita niya ang maitim na usok na nanggagaling sa silid kung saan naroon ng kanyang ina at si Clarissa. Sa kabilang dako, ang tubig baha ay mabilis na umaakyat sa mga hagdanan ng gusali. Si Ramon ay nanatiling nakatayo, nanginginig ang mga binti at hindi makagalaw dahil sa matinding takot sa panganib. Ramon! Anong ginagawa mo dyan? Sigaw ni Maribel habang mabilis na lumalapit mula sa gitna ng bulwagan. Maribel, ang apoy. Si Mama at si Clarissa, nasa loob pa sila sa dulo ng pasilyo. Nanginginig na sabi ni Ramon habang ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Tumingin si Maribel sa kanya ng may matinding hinbi. Sa sandali ng tunay na panganib sa buhay at kamatayan, ang lalaking ito na nagmula sa mayamang pamilya sa Manila ay walang magawa, kundi ang matakot at magparalisa. Si Maribel, bagaman may nagdadalang tao, ay hindi nag-atubili. Ang puso ng isang ina ay hindi kayang tumalikod kapag may buhay na nanganganib. Mabilis na kumuha si Maribel ng 2 malaking kumot mula sa relief supplies ng barangay. Ibinabad ang mga ito sa balde ng tubig na nakatabi sa pintuan at ibinalot ang isa sa kanyang sariling katawan. Maribel, wag! Mapapahamak ka! Sigaw ni Ate Helen habang hinahawakan ang kanyang braso mula sa likod. Kailangan kong tulungan ang bata sa sinapupunan ni Clarissa, ate. Walang kasalanan ng sanggol sa kasakiman ng matanda. Tugon ni Maribel habang kumakawala sa hawak ng kanyang kapatid. Pumasok si Maribel sa gitna ng makapal na usok kasama ang 2 matatag na kabataang volunteers mula sa barangay na nagdala ng mga basang-basahan. Ang init mula sa apoy sa science laboratory ay napakatindi. Ang mga luma at tuyong wooden desks ay mabilis na natutupok ng apoy. Sa pintuan ng laboratorio, nakita ni Maribel si Doña Edith na nakahandusay sa semento, hindi makahinga dahil sa matinding usok na kanyang nahirapang hilingin. Hawak pa rin ng matandang babae ang isang napasasang itim na bag kung saan nakatago ang mga papel ng kanyang dumi. Kuhanin ninyo siya! Mabilis! Ilabas ninyo siya! Utos ni Maribel sa 2 volunteers. Hinawakan ng 2 lalaki si Doña Edith sa magkabilang braso at mabilis siyang kinaladkad palabas patungo sa malinis na hangin sa grandstand. Ngunit si Maribel ay hindi tumigil doon. Tumakbo siya sa katabing silid-aralan, ang pansamantalang klinik. Sa loob, si Clarissa ay nakahiga sa ibabaw ng mesa, umiiyak at sumisigaw sa matinding sakit ng pagle-labor, habang ang maitim na usok ay pumapasok na sa ilalim ng pinto at sa kisame. Maribel, tulungan mo ako. Pakiusap ang anak ko. Huwag mo kaming iwan dito. Umiiyak na sigaw ni Clarissa habang pilit na humahawak sa gilid ng wooden desk. Tumayo ka, Clarissa! Huwag kang susuko!
Sigaw ni Maribel habang itinatakip ang basang kumot sa katawan ni Clarissa upang protektahan ito sa usok. Inalayan ni Maribel ang magkabilang balikat ni Clarissa habang ang apoy ay nagsisimula ng sumakop sa mga post at kisame ng silid. Sa tulong ng kapitan ng barangay na pumasok mula sa basag na bintana sa likod, dahan-dahan nilang inilabas si Clarissa sa pamamagitan ng window frame patungo sa sementadong platform sa labas, bago tuluyang bumagsak ang nasusulom na kisame sa loob ng silid-aralan. Sa ilalim ng malaking bubong ng grandstand ng paaralan, kung saan ligtas mula sa apoy at baha, inihiga nila si Clarissa sa ibabaw ng isang malinis na higaan. Sa tulong ng isang midwife sa barangay at ni Maribel na humahawak sa kanyang kamay upang magbigay ng lakas, inilabas ni Clarissa ang kanyang anak sa gitna ng hagupit ng ulan at hangin ng super typhoon. Isang malakas at malinaw na iyak ng sanggol, isang malusog na baby girl, ang umalingaw-ngaw sa buong grandstand. Ang iyak ng sanggol ay tila isang simbolo ng buhay at pag-asa sa gitna ng pagkawasak ng apoy at baha. Nakahiga si Doña Edith sa isang bench sa malapit, pinaliligiran ng mga taong bayan. Gising na siya mula sa pagkakahimatay, ngunit ang kanyang mukha ay lalong namutla at nanliit nang makita ang buong pangyayari. Ang lahat ng kanyang ginto, ang kanyang pera sa bangko, at ang kanyang pangalan sa Manila ay walang na-save sa kanya sa gitna ng sulog at baha. Ang babaeng itinuring niyang baog, hampas lupa at walang halaga, si Maribel, ang mismong nagligtas sa kanyang buhay at sa buhay ng sanggol ni Clarissa. Si Ramon ay kiswang sa basang semento sa harap ng grandstand, umiiyak ng malakas habang nakatitig kay Maribel. Maribel, patawarin mo ako. Ikaw ang tunay na may dakilang puso. Ako ang pinakawalang kwentang lalaki sa mundo. Nakatayo si Maribel sa gitna ng ulan, sa gilid ng grandstand. Ang kanyang mukha ay lamlem-hoy din mula sa sunog. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa matinding katatagan at pride ng isang ibu. Hindi siya lumapit kay Ramon. Hindi niya kailangan ng tawad o ang pabuya ng pamilyang Santos. Sa sandaling ito, napatunayan ng buong pamayanan kung sino ang tunay na may mataas na pagkatao. Mulang nakadilat ang mga mata ni Doña Edith mula sa kanyang higaan. Tumingin siya kay Maribel na nakatayo kasama ang kanyang ate Helen. Ang matandang babae na dating napakadonya ay sumubok magsalita, ngunit ang lumabas lamang sa kanyang bibig ay isang mahinang neknihet ng matinding kahihiyan. Ang buong barangay ay nakatitig sa kanya. Hindi nang may paggalang o takot, kundi nang may matinding awa at hinbi para sa isang taong nawala ng sariling danggal. Pagkatapos ng matinding bagyo, ang langit sa ibabaw ng San Sebastian ay naging napakalinis at bughaw. Ang haring araw ay muling sumikat ng maliwanag, nagbibigay ng init sa mga basang kalsada at sa mga taong bayan na abala sa paglilinis ng kanilang pamayanan matapos ang baha. Habang nakaupo si Maribel sa balkone ng bahay ni Ate Helen, isang itim na kotse ng abogado ang huminto sa tapat ng bakuran. Bumaba ang legal na kinatawan ng pamilya Santos, hawak ang isang folder at isang sulat na gawa sa kamay. Magandang umaga, Gina Maribel, pormal na bati ng abogado habang yumuyuko ng may paggalang. Nandito ako sa utos ni Donna Edith Santos. Bago siya bumalik sa Manila ngayong umaga upang mamuhay ng tahimik, inutusan niya akong ibigay sa iyo ang mga ito. Inilabas ng abogado ang isang sulat kamay mula sa matandang babae. Ang sulat ay naglalaman ng mga salita ng pag-amin sa kanyang mga kasalanan, isang paghingi ng tawad dahil sa matinding kahihiyang ginawa niya sa pamilya, at ang pag-amin na ang kanyang sariling pride at hiya ang sumira sa kanyang buhay. Kasama ng sulat ang opisyal na titulo ng pamana. Ang malaking bahay na bato ng pamilya Santos sa Cebu na ngayon ay legal at permanenteng isinailalim sa pangalan ni Maribel at ng kanyang anak. Tinatanggap ko ang bahay na ito, mahinahong sabi ni Maribel habang pinipirmahan ang mga legal na dokumento sa ibabaw ng mesa. Hindi dahil sa ako ay mukhang pera,
kundi dahil ito ang karapat-dapat na suporta para sa kinabukasan ng aking anak mula sa pamilya ng kanyang ama. Ipinagbigay alam din ng abogado na si Clarissa ay pumayag na lumipat sa pamilya nito sa Leyte kasama ang kanyang baby girl, matapos siyang bigyan ng tulong upang magsimula ng simpleng negosyo kapalit ng kanyang pananahimik. Si Doña Edith naman, dahil sa matinding kahihiyan sa alta sosyedad ng Manila, matapos mabalitaan ng mga kakilala ang nangyari sa Cebu, ay nagdesisyong magretiro na sa lahat ng negosyo at mamuhay nang nag-iisa sa isang maliit na bukid sa Tagaytay. Kinahapunan, naglakad si Maribel patungo sa lumang daungan ng San Sebastian. Doon, nakatayo si Ramon. Naghihintay sa kanya bago sumakay sa huling barko pabalik ng Manila. Maribel? Basag at nanginginig ang boses ni Ramon nang makita siyang lumalapit. Lumuhod si Ramon sa kanyang harap sa ibabaw ng wooden pier. Pakiusap, Maribel. Patawarin mo ako. Naway bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Babaguhin ko ang lahat. Magiging mabuting ama ako sa ating anak at magiging mabuting asawa muli sa iyo. Bumalik ka na sa akin. Tiningnan siya ni Maribel nang may malalim na awa, ngunit walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang umiling. Pinyatawad na kita, Ramon, mahinahong sabi ni Maribel. Pinyatawad kita hindi dahil sa nararapat mo ito, kundi dahil ayaw ko magdala ng pait at galit sa puso ko habang pinalalaki ko ang aking anak. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangatyahulugang babalik ako sa iyo. Bakit, Maribel? Mahal pa rin kita, umiiyak na sigaw ni Ramon habang nakatitig sa kanya. Dahil ang tiwala, Ramon, ay tulad ng isang basong nabasag. Kahit buuin mo muli, ang mga lamat ay mananatili at magdudulot lamang ng sugat tuwing hahawakan mo ito. Tugon ni Maribel na may buong katatagan. Nawala ang tiwala ko sa iyo nung araw na pinanood mo ang iyong ina na tapakan ng aking danggal sa Manila nang wala kang ginagawa. Ang kailangan ng aking anak ay isang inang malakas at malaya, hindi isang inang nakakulong sa isang kasal na walang paggalang. Tumayo si Maribel, tinalikuran si Ramon na umiiyak sa daungan at naglakad palayo habang ang sariwang hangin ng Cebu ay humahampas sa kanyang damit. Si Ramon ay nanatiling nakaluhod. Pinagmamasdan ang babaeng dating kanya, ngunit ngayon ay tuluyan ng lumipad patungo sa sarili nitong kalayaan. Pagdating ni Maribel sa bagong bahay na bato, ang kanyang bagong tahanan para sa kanyang anak, binuksan niya ang malaking pintuan. Ang gintong liwanag ng hapon ay pumapasok sa mga bintana, nagbibigay ng init sa buong silid. Biglang napahawak si Maribel sa gilid ng pinto. Isang matinding kurot at sakit ang gumuhit sa kanyang ibabang tiyan, kasabay ng pagdaloy ng mainit na tubig sa kanyang mga binti. Napangiti si Maribel sa gitna ng sakit. Dumating na ang oras. Ang kanyang anak ay handa ng isilang sa isang mundong malaya, ligtas at puno ng tunay na danggal. Lumipas ang isang taon. Ang araw sa San Sebastian, Cebu ay muling sumikat na may panibagong liwanag at init. Sa loob ng lumang simbahan ng San Sebastian, ang tunog ng kampana at ang masayang boses ng mga taong bayan ay umalingaw-ngaw. Ito ang araw ng binyag ng anak ni Maribel, isang malusog at napakagwapong baby boy na pinangalanan niyang Gabriel, na ang ibig sabihin ay, ang Diyos ang aking lakas. Nakasuot si Gabriel ng isang malinis na puting damit pambinyag. Ang buong barangay, mula sa mga mangingisda, mga nagtitinda sa palengke, hanggang sa kapitan ng barangay ay dumalo sa pagdiriwang. Si Ate Helen, na nakasuot ng kanyang pinakamagandang damit, ay masayang namimigay ng mga kakanin at bibingka sa mga bisita. Tingnan mo ang alindog ng batang yan, nakangiting sabi ni Ate Helen habang nakatingin sa kanyang pamangkin. Kamukha mo, Maribel. May mga matang puno ng katatagan at kabaitan. Gumiti si Maribel habang karga ang kanyang anak. Ang malaking bahay na bato na minana ni Gabriel ay ginawa nilang isang pampublikong bakery at livelihood center
kung saan ang mga kababaihan sa barangay ay pwedeng matuto ng paggawa ng kakanin upang kumita ng sariling pera. Si Maribel ay hindi na ang mahiyain at takot na dautang kundo na umalis sa Manila. Siya ay isa ng malayang negosyante at isang inang respetado ng buong pamayanan. Nabalita niya mula sa mga abogado na si Ramon ay nananatiling walang asawa at nakatutok na lamang sa kanyang trabaho sa Manila, habang si Doña Edith ay tuluyan ng nanirahan ng tahimik sa Tagaytay malayo sa ingay ng lipunan. Hindi na nagtanim ng galit si Maribel sa kanila. Ang kanyang puso ay malinis at malaya na mula sa anumang pait ng nakaraan. Bago tuloy ang lumubog ang araw, naglakad si Maribel sa dalampasigan ng San Sebastian habang karga ang kanyang anak. Ang amoy ng maalat na hangin at ang banay na tunog ng mga alon ay nagbibigay ng pambihirang kapayapaan sa kanyang kaluluwa. Inangat ni Maribel si Gabriel at ibinulong sa tenga ng sanggol habang nakatingin sa magandang gintong araw sa horizon ng Cebu. "Akin anak, balang araw kapag lumaki ka na, ituturo ko sa iyo na ang tunay na yaman ng tao ay hindi nasusukat sa pera o sa pangalan ng pamilya. Ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng malinis na konsensya, ang katatagan ng loob sa gitna ng bagyo at ang pagmamahal sa sariling danggal." Hinalikan ni Maribel ang noo ng kanyang anak habang ang hangin ng Cebu ay gumagalaw sa kanyang buhok. Natagpuan na niya ang kanyang tunay na kaligayahan. Hindi sa piling ng isang lalaking hindi siya kayang ipaglaban, kundi sa piling ng kanyang anak, ng kanyang pamilya at ng kanyang sariling kalayaan. Habang nakatitig si Maribel sa malawak na karagatan ng Cebu, habang karga ang kanyang anak, nararamdaman natin ang isang uri ng kapayapaan na tanging ang mga taong naging matatag lamang sa gitna ng matinding bagyo ng buhay ang nakakaunawa. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong tiyaga at pagmamahal sa pagsama sa amin mula sa simula hanggang sa huling pahina ng emosyonal na paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko napigilang mapaluha lalo na sa eksena kung saan ibinalot ni Maribel ang basang kumot sa kanyang sarili at pumasok sa nasusunog na silid-aralan sa gitna ng bagyo upang iligtas ang babaeng naging dahilan ng kanyang pagdurusa. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong karanasan ng ating mga kababaihan na tahimik na nagtitiis, ngunit may angking lakas na tulad ng mga korales sa baybayin ng Cebu, mga batong sa kabila ng matitigas na hampas ng mga alon ng panahon ay lalong nagiging makinis, matatag at makabuluhan. Ito ay isang likhang inilaan natin ng may malalim na pagninilay at pagmamahal para sa inyong lahat. Gusto ko sanang itanong sa inyo, kung kayo ang nasa katayuan ni Maribel, tatanggapin niyo rin ba ang bahay para sa kinabukasan ng inyong anak at patawarin ang pamilya ng inyong asawa? Ngunit paninindigan ang hindi na kailanman pagbabalik sa taong hindi kayo naipaglaban? Saan niyo ba pinakikinggan ang kwentong ito ngayon? Kayo ba ay nagluluto sa kusina, nagpapahinga matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho? O baka isa kayo sa ating mga kababayang OFW sa ibang bansa na nag-iisa at nag-aasam ng init ng pamilya? Pakiusap, isulat nyo naman sa comment section sa ibaba. Gusto kong mabasa ang inyong mga saluubin at kwento. Dahil dito sa ating samahan, palagi kayong may nakahandang kaibigan na makikinig. Huwag nyo rin sanang kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito sa inyong mga mahal sa buhay upang magbigay ng inspirasyon sa iba. Nawa, magkaroon kayo ng kapayapaan sa inyong mga puso, kalusugan sa inyong pangangatawan, at ang lakas ng loob na mabuhay ng may buong danggal at kalayaan sa sarili ninyong pamamaraan. Pamagat ng kwento, ang dangal ng isang ina sa gitna ng bagyo paalala. Ang lahat ng mga tauhan at kaganapan sa kwentong ito ay kathang-isip lamang na nilikha para sa layuning magbigay ng aliw at maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatang-ari ng kwentong ito ay pagmamay-ari ng channel na Pinoy Love Stories.